This year is what we call Year of the Poor. Pag wala sa iyo, that is your poverty. Tagumpay ka sa negosyo, tagumpay sa iba't ibang bagay, popular ka, pero you don't experience that you are loved, you are wanted, you are poor. What can make us rich? Ano ba? Ano kaya ang mga paraan upang mapayaman ang ating buhay? Ito ang paalala sa atin ng ating mahal na Ina. Kapag tayo ay tapat sa kanyang mga salita na kanya rin pinakita sa kanyang halimbawa, biyaya, pagpapala ang darating sa ating buhay. Lahat po tayo narito tayo, meron tayo hinihiling na biyaya. Some of us, maybe, since it's the World Day of the Sick, merong sakit. Cancer, anong sakit yun? Minsan hindi alam na mga doktor, bakit ganito, ganito. So we come, ano po? Yun ba naman, real blessing. Wala silang trabaho. Marami tayo, lahat kanya-kanya dahilan. Pero tandaan ninyo, ang pinakamahalaga, to nurture your relationship with God and with your neighbor. And Mary is the model who teaches us. Mary is our model and mother who teaches us how to love God sincerely, truly, faithfully, and how we should love others. Kaya lang ako nagdiboto ng Lourdes nung nagkasakit ako dati noon, na nagkaroon ako ng meningitis noon. Tapos after noon, sabi ko, inili ko sa Birhen ng Lourdes na pagalingin lang niya ako. Yung sa operasyon ko last year, dapat ang babayaran ko sa ospital ay 15,000. Pero dahil doon sa pagninilay sa buhay ng Birhen, sinagot naman niya ako sa dasal na naging 3,000 lang yung binayaran namin sa ospital. Marami na ako nakausap na napagaling niya. Yung dating nakikita ko hindi nakakalakad, ngayon nakakalakad na. Hindi ako nawawala ng tiwala sa kanya. Siya lang ang magpapagaling sa akin. Every year I'm asking for Most Blessed Mother to grant me the grace on her face. And the grace that I ask is that I be able to bring Jesus to everyone's heart, to every person that I will meet. Bakit po kaya kaming mga Lourdesian ay nakikisa dito? Kasi po una, ang ating mahal na Birhen ng Lourdes ay ina ng kabataan. Every year, nagpupunta ako dito sa Our Lady of Lourdes since February 11, 2000. Dahil pinagdadasal ko ang sakit ng aking nanay. Namatay din siya ng 2004. Tinanggap ko yung kanyang kamatayan kasi talagang siguro hanggang doon na lang. Pero yung sakit naman, nung namatay naman siya, hindi mabigat o kaya hindi masakit para sa kanya. Yun lang ang aking maano sa Our Lady of Lourdes. Talagang garantisado, lalo na kung malakas yung pananampalataya sa kanya. Lahat nasi-save. Kung hindi man na-save, meron kadahilanan. Pero natatanggap naman namin yun. So sa akin bilang isang Capuchino, napakalalim o napakahalaga ng role na ginagampanan ni Maria. Dahil kauna-unahan, yung kanyang pagiging ina na siyang laging kumakalinga sa mga panahon na ako ay nangangailangan ng kanyang tulong sa aking pagpapatuloy sa bukasyon. Ang Inang Maria ang siyang lagi kong natatakbuhan. Ang Inang Maria ang siyang laging umaalalay sa akin. So personally, because I was close to my mother, so that's why
my special relation to my mother also gives me this very experiential personal relationship to our Blessed Mother. At ang Inang Maria ay laging nandyan, no? Gumagabay ang Inang Maria, laging nandyan at hindi tayo pinapabayaan. So ang kapistahang ito ng mahal na Birhen ng Lourdes ay nagpapaalala na ang Inang Maria ay laging nasa atin. Bilang ina ng awa, inang mapagmahal at inang patuloy na umaalalay sa bawat isa. We are attending this procession because all of us need healing. Dahil lahat po tayong mga kabataan ay sugatan dahil sa kasalanan. And we are here to ask our Blessed Mother to heal us. And we are here to ask our Blessed Mother na dalhin sa Panginoon ang ating mga dasal. Napakahalaga ng kapistahang ito ng mahal na Birhen ng Lourdes, lalo na sa taong ito na ang ating emphasis ng tema is about Mary being the merciful and compassionate mother of the poor. Na kung saan iba't ibang klase ng mga tao nagkakatipon dito from different walks of life, recognizing how poor we are in spirit, not only materially, not only because we need the grace of healing from the Lord, but because we need this grace from Him na tayong lahat ay nangangailangan ng awa at grasya ng Diyos, ano man yung antas natin sa buhay.